Hi guys. Ang feelings, ang emotions ng isang tao ay konektado sa kanyang isip. Kaya kung ang dalawa ay nagkakagustuhan sila at lagi nilang iniisip ang isa't isa, wala nang makakapigil yan. Mafo-fall talaga sila. Kung sakali na sila ay magliligawan na, mapapabilis yung pagpasok nila sa relationship kung madalas nilang isipin ang isa't isa. Pero, kung sila ay busy, maaaring silang dalawa o yung isa lang, busy halimbawa sa pagtatrabaho, busy sa pag-aaral, busy sa paglalaro ng online games, busy sa pag-build ng kanyang mga social media account. So, kunti lang yung panahon niya para isipin yung nanliligaw sa kanya. So, kung ganun naman yung case, mapapatagal yung pagpasok nila sa relationship. Kung sakali man, halimbawa, na nagkatuluyan sila, so let's say nagkatuluyan sila, bibigyan ng bakasyon silang dalawa o yung isa lang, kung sino yung nagtatrabaho. At dahil nakabakasyon siya, yung isip niya, nakafocus lang doon sa partner niya. Kaya, mag-i-explode talaga yung emotions. Mag-i-explode yung feelings. Pero pagkatapos nun, babalik na sila sa trabaho, yung kanilang attention, mababawasan sa isa't isa kasi mapupunta na doon sa trabaho. At kung hindi sila maingat, maaring manlamig yung kanilang pagmamahalan at kung hindi maagapan, mauuwi sa paghihiwalayan. Shout out muna tayo para kay Daniel Gibb. Ingat sa pagtatrabaho. At sa kanyang jowa na si Tricia Deliwan. God bless sa pagtatrabaho mo at God bless sa mga negosyo mo. Ang susi para mapanatiling mainit ang pagmamahalan ng magka-partner ay yung salitang balance. Kailangan balansehin ang lahat. Kapag hindi na balanse, magre-resulta ito sa hindi maayos na time management. At pag walang time management, magiging disorganized kayong dalawa at magre-resulta yan sa panlalamig ng inyong pagmamahalan. Dati, nung ikaw ay uuwi, ina-update mo siya lagi. Nag-chat ka, nagtitext ka, tumatawag ka, sinasabi mo, pauwi na ako. Pero nung, alam mo yan kasi, mayroon pang hangover doon sa kanilang maraming time sa isa't isa. Pero nung nasubsob na siya doon sa trabaho dahil walang time management, nasubsob na siya doon sa trabaho, dati nag-update siya, napauwi na siya. Pero ngayon, siya na ang chinachat, siya na ang tinitext, siya na ang tinatawagan, tinatanong kung anong oras uuwi. Samantalang dati, nag-a-update siya na pauwi na. So, ang problema dyan, ganito. Inspired siya, excited siya, sabik siya na lumabas ng bahay para pumunta sa trabaho. Bakit? Kasi nandun yung emotions niya dahil yun ang kanyang laging iniisip. Sabik siyang lumabas. Hindi na siya sabik umuwi kasi
wala na doon yung emotions niya sa bahay kasi hindi ka na niya naiisip ng palagi. At ang problema pa dyan, kung sabik na siyang makasama yung mga katrabaho niya, pero hindi na siya sabik sa'yo. Pag hindi naagapan yon, pwedeng pagsimulan yon ng dishonesty sa inyong pagsasama. O kaya ang gawin mo na lang, o advice ko sa inyo, ang advice ko sa inyo, para at least makaiwas kayo sa maaring trahedya sa inyong relationship. Pagka sumisiksik na sa isip mo o sumasagi sa isip mo yung isang taong nagpapakita sa iyo ng motibo o kung sino man yung taong na napapansin mo sa sarili mo na parang nahuhumaling ka na sa kanya, no? Na nag-start ng sabihin mo na ang ganda naman niya, ang bait naman niya. Pagka nasasabi mo na yan sa isang tao ay pagka hindi mo naingatan ang sarili mo, yung kaisipan na yon tungkol doon sa nagpapakita sa iyo ng motibo o kung kanino ka nahuhumaling, pwedeng mag-grow iyon. Kaya bago pa tumubo at lumago at lumalim ang ugat, kailangan mo nang patayin. Kailangan mo nang bunutin. Kasi parang damo yan o parang halaman sa bakuran ninyo na hindi mo naman siya gusto, hindi mo naman siya itinanim, pero biglang tumubo. At dahil sa maliit pa lang siya, pinapabayaan mo. Pero hindi mo alam, habang pinapabayaan mo pala siya, lumalalim pala yung kanyang ugat. At kapag lumalim ng ugat niya, mabilis na yung kanyang paglago. Ganun ang nangyayari sa mga naghiwalay. Hinayaan lang nila yung mga kaisipan na parang nahuhumaling sila sa ibang babae, sa ibang lalaki, o may nagpapakita sa kanila ng motibo, lagi nilang iniisip ito, hanggang sa lumalim yung ugat. Nung nagkaroon ng chance, ang bilis ng pangyayari. So para hindi na lumago, i-reject mo na. Huwag mong i-entertain yung mga kaisipan na yon. Tapos ganito ang gawin mo para mabuhay ulit yung feelings mo kung ikaw yung nanlalamig o mabuhay yung feelings niya sa'yo kung sa palagay mo siya yung nanlalamig. Iplano mo na puntahan, ipasyal mo siya doon sa lugar na memorable sa inyo. Yung lugar na kung saan nag-umpisa ang lahat o yung lugar na kung saan ay nag-uusap kayo tungkol sa mga plano ninyo, sa mga pangarap ninyo. Yung lugar na kung saan ay damang-dama ninyo na mahal ninyo ang isa't isa. Kasi nga, ang damdamin, konektado sa isip, kaya kung magagawa mong ipaalala yon, gawin mo kaagad. Kasi ang problema dyan, kung medyo lumalim na yung ugat ng kanyang pagkahumaling doon sa sumisingit sa relationship ninyo, mahirap mo siyang yayain sa mga lugar na yon. Ayaw niya, kasi alam niyang maalala niya ang lahat ng tungkol sa inyo. O ayaw niya, kasi gano'n na mangyayari. Sa kasalukuyan, mayroong nagpapainit sa kanya. May kumukuha ng attention. Sa kasalukuyan, nararamdaman niya yung excitement. Kaya mahirapan ka na. Kaya habang maaga pa, yayain mo na siya doon sa lugar na yon na pwedeng maalala niya ang lahat tungkol sa inyo. Kung gumawa ka ng paraan sa bahay niyo, sa kwarto niyo, na makita niya yung mga pwedeng magpaalala sa kanya ng inyong nakaraan. Tapos, ito pa, napaka-importante, iwasan mo na manood ng mga palabas na ang highlights ng palabas ay yung mga nagtaksil sa kanilang partner. Kasi magiging pattern mo yan.
pagka may temptation na maalala mo yung pinanood mo na nagtaksil pero hindi naman nahuli, pwede kang makasunod doon. Manood ka na lang at manood kayong dalawa ng mga love stories na maganda yung ending ng kanilang relationship, na kamatayan lang yun nakapaghiwalay sa kanila. Magiging pattern nyo rin yon pagdating ng temptation. Maalala nyo yung pinanood ninyo na pwede pala. May mga ganun pala na walang makakasingit na temptation kapag mahal nila ang isa't isa. This is Sir Paul, reminding you that no matter what you are going through, you can still enjoy your life. Bye.